Ang akala ko noon, ang mga kwento tungkol sa mga aswang ay mga kwentong bago matulog. Isang katakot-takot na fairy tale upang takutin ang mga bata mula sa bahay sa gabi. Ngunit nagbago ang mga bagay. Noong gabing sumigaw ang aking anak na si Mateo, ang kanyang buong katawan ay malamig na parang yelo. At may malalalim na marka ng ngipin sa liig niya, parang may humihigop sa buhay niya. Modernong ospital, ang sanggol ay nanginginig, ang doktor ay natigilan. Ang tibok ng puso ng monitor ay sumirit at pagkatapos ay tumigil. Walang medikal na paliwanag. Hindi epilepsy. Hindi isang immune disorder. Basta isang madugong amoy at ang mga mata ng anak ko naging itim na parang karbon. Night flight papuntang Pilipinas, hanging sumisipol sa labas ng bintana ng eroplano, mapa ng flight mula California papuntang Luzon. Wala akong choice. Kailangan kong bumalik kung saan naghihintay sa akin ang aking ama. At kung saan nagbubulungan pa rin ang mga tao tungkol sa mga nilalang ng dilim, mga nilalang ng dilim. At ako, isang Filipino-American, ngayon ay kailangang harapin ang isang bloodline na hindi ko pinaniwalaan. Mga yapak sa graba. Larawan, Amara, isang moderno, malamig na babae na may maleta na gumugulong sa lupa, huminto sa harap ng isang lumang kahoy na gate na natatakpan ng lumot. Hindi ako bumalik para magkaisa. Bumalik ako para manghuli ng demonyo. Isang tala na nakadikit sa poste ng nayon. Ang nakasulat dito ay, Pabuya, kung sino dengis matatanggap di aswang ihi umaasa ihi kanyang anak ihi babae ihi tatanggap ng 500,000 pesos. Isang pagkain kasama ang ama. Kumikislap ang oil lamp. Malamig na tanong ni tatay. Handa ka na ba? Tumango si Amara. Hahanapin ko siya at tapusin ang lahat, dito mismo sa ating lupain. Isang maitim na anino ang dumaan sa kagubatan ng kawayan sa likod ng bahay, na sinabayan ng paos na tawa, tawa na hindi tao. Ang pagsasalaysay ay bumulong. Minsan ang lugar na tinatawag na tahanan ay kung saan hinihintay tayo ng dyablo na bumalik. Sabi nila ang mga bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya ang pinaka-nakakatakot. Pero dati naniniwala ako na ang bawat bangungot ay isa lamang psychological reflex. Hanggang sa gabi si Mateo, ang aking anak, ay bumagsak sa paanan ng kama. Sa leeg niya may mga marka ng ngipin. Isang modernong bahay sa California, umuulan. Si Mateo, isang 8 taong gulang na bata, ay nanginginig sa sahig ng kwarto, dilat ang mga mata. Nataranta si Amara, tumawag ng ambulansya. Ang electrocardiograph ay nag-beep ng malakas, ngunit ang mga resulta ng pagsusulit ay ganap na normal. Walang virus, walang allergy. Ngunit patuloy na nanaginip ang batang lalaki ng isang babaeng walang mukha. Gabi-gabi na kinakamot ang bintana ng kwarto. May dumating ulit siya, kilala ka daw niya. Si Amara, isang psychiatrist, ay nagsuri ng mga sintomas, ngunit nagsimulang magduda sa kanyang sariling kadugo. Lumang dokumento sumpa. Binuksan niya ang isang drawer at inilabas ang isang lumang sulat kamay na sulat mula sa kanyang yumaong lola, nakasulat sa Tagalog at Ingles. Kung hindi mo itatanggap ang dugo mo, duduguin ka ng langit. Kung itatanggi mo ang iyong dugo, ang langit mismo ang magpapadugo sa iyo. Sumipol ang hangin sa bintana. Ang kuha ay nag-zoom in sa isang itim at puting larawan ng ama ni Amara na nakatayo sa tabi ng isang babaeng may maitim na mga mata at isang pulang damit, isang taong tinatawag ng mga taga-nayon bilang isang aswang. Pagtawag sa bahay, isang deal mula sa dilim. Tumutunog ang telepono. Ang tinig ng isang matanda ngunit makapangyarihang lalaki. Kailangan mong bumalik.
Agad-agad. Ang ama ni Amara, isang politiko, mayaman at walang awa, ay nakatira sa Pilipinas, kung saan dumarami ang mga alinggaw ng mga aswang at kakaibang pagkawala. Nag-aalok siya ng reward na 500,000 pesos sa sinumang makakahanap ng nilalang na pumatay kay Mateo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, halika at tingnan mo mismo, hindi na mapayapa ang iyong tinubuang bayan. Iyan paglalakbay, yan presyo ng katotohanan. Inayos ni Amara ang kanyang mga bag, nakatitig sa salamin. Minsan sinabi sa akin ng nanay ko kung abnormal ang dugo ko, hindi ako tatanggapin ng lupa. Lumapag ang eroplano sa Pilipinas. Ang hangin ay mainit, mahalumigmig at barado. Humakbang siya palabas ng airport. Isang poster ang nakapaskil sa gate ng nayon. Pabuya, kung sino din nakakakita ng aswang Ace ay magaganti. Tinitigan niya ito sa kanaglakad palayo. Isang bahay ng AV, alaala ang person, isang lumang scar. Dumating si Amara sa luma at malumot na mansyon. Ang matandang kasambahay, si Mamang, ang nagbukas ng pinto. Madilim ang bahay, madilim, amoy bulok na kahoy. Sa silid kainan, ang kanyang ama ay nakaupo na naghihintay, hindi bumabati, ang sinasabi lamang. Pumunta si Aswang sa bahay namin. At hindi para sa anak mo, kundi para sa iyo. Natigilan si Amara. Ang kamera ay dahan-dahang nag-zoom in sa kanyang mukha, pagtataka, takot, paghihirap. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin. Ang alam ko lang may mga pangarap na hindi na panaginip. At narinig ko ang bulong ng inang lupa. Tinatawag nito ang pangalan ko. Akala ko dati kaya ng pera ang lahat. Ngunit sa lugar na ito, sa gitna ng mga bundok ng aking bayan, ang pera ay hindi kasing halaga ng isang sumpa. Lengo undercover mission, bumili ng nayon. Ibinigay ni Ama ang misyon, kumbinsihin ang mga taga-nayon na ibenta ang natitirang lupa, isang bukid na matatagpuan sa gitna mismo ng hindi natapos na resort. Ang maigting na pag-uusap sa pagitan ni Amara at ng kanyang ama. Naninirahan sila sa lupa, anak ko. Pagkatapos magbayad ng mas mataas na presyo. Hindi ito ang presyo, ngunit ang dugo na nabasa sa lupaing ito. Nagulat si Amara, hindi maintindihan ang nakatagong kahulugan. Dahil napilitan siyang makipagkita sa mga taga-nayon, umalis siya sa villa kasama ang kasambahay, si Mamang, at pumasok sa bukid. Lumitaw si Amara sa modernong damit, nakatali ang buhok, maihawak na ipad. Ang mga taga-nayon ay nakatingin sa kanya mula sa malayo, nagbubulungan. Matandang magsasaka, nag-aararo at nagsasarili, mga mata na puno ng pagdududa. Nang banggitin niya ang pagbili ng lupa, alam mo ba na ang lupaing ito ay dating lugar ng paghahandog ng mga espiritu? Dati nakatira ang mga aswang sa gubat na iyon. Sinisira mo, ginigising mo. Humalakhak si Amara, iniisip na sila ay mapamahiin, ngunit ang kanilang mga mukha ay ganap na seryoso. Meeting Gabriel. Si Gabriel, isang bata, malakas, mang-aani, ay lumitaw. Hindi niya iniiwasan si Amara tulad ng iba. Nag-uusap sila habang nakaupo sa ilalim ng puno. Pumunta ka rito para kay Mateo. Paano mo nalaman ang pangalan ng anak ko? Napanaginipan ko kasi siya. Nahuli ng kung ano. Itim na parang karbon. Amoy dugo. Nagulat si Amara, naghihinala kay Gabriel, pero curious din isinalaysay niya ang alamat ng aswang. Ang aswang ay hindi laging may pangil at kuko. Minsan tao lang na nasaktan ng matagal. Ang unang gabi sa kahoy na boarding house sa tabi ng mga bukid. Walang kuryente. Tanging mga oil lamp. Nagkamot sa bintana ng 3 Nakita niya ang isang matangkad na madilim na figura, hindi isang tao, na gumagalaw sa buong lupain.
Nanlaki ang mata niya. Namatay ang ilaw. Hindi ko alam kung sinusubok ako o kung napasok ako sa laro ng dyablo. Tumakbo siya palabas, walang nakitang tao, tanging malalim na mga yapak lamang sa putik, mga yapak na mas malaki kaysa sa mga paa ng tao. Tungkol, pagtanggidiki, pagtitiyahan. Ang mga taga-nayon ay dumating sa boarding house kinaumagahan, hinihiling na umalis si Amara sa nayon. Sa tuwing may bumabalik mula sa pamilya Pakito may dugo. Tumayo si Gabriel para kay Amara, iminumungkahi na pumunta siya sa kanyang bahay upang magpahinga. Sa bahay ni Gabriel, mayroong isang lumang larawan ng isang babaeng kinikilala ni Amara ang kanyang lola. Bakit mayroon kang larawang ito? Dahil iniligtas niya ang aking ina. At ako. The connection is revealed. Amara is not just an outsider. She is an ancient bloodline that was chosen Eli de Aswang. Lumaki ako sa pangarap ng mga Amerikano kung saan iniisip ng lahat na ang nakaraan ay maaaring ilibing sa ilalim ng konkreto. Ngunit dito kung saan ako nanggaling, ang nakaraan ay lumalagong baligtad parang mga ugat, parang mga bangkay na hindi pa nakakapagpapahinga. Paliwanag ni Gabriel, ang aswang ay hindi lamang halimaw. Ito ay isang metapora, ang sakit, ang kadiliman ng mga naagaw ang lupain, na ang hustisya ay ninakawan na ginawang mga hayop upang mabuhay. Epiloge, si Amara ay nakaupong mag-isa, binuklat ang talaarawan ng kanyang lola. Ang huling linya ay nagsasabi, alam ng lupa kung sino ang naukol dito. At tatawagin sila pabalik sa tamang panahon sa tamang panahon. Nagsimulang maniwala si Amara na ang supernatural ay totoo. Kinamumuhian ng mga taga-nayon ang kanyang pamilya dahil sa mga makasaysayang sugat na hindi pa gumagaling. Si Gabriel ang naging tanging link niya sa nayon, ngunit mayroon din siyang mga lihim. Naniniwala ako noon na ang liwanag ay nagmumula lamang sa araw. Ngunit sa lugar na ito kung minsan ang liwanag ay nagmumula sa mga mukhang malayong tao. At si Gabriel ang unang sinag ng liwanag na nakita ko sa madugong gabi. Kita muli si Gabriel, gangs tahimik de Guardian. Bumalik si Amara sa bahay panuluyan pagkatapos ng maigting na salungatan sa mga taga-nayon. Nagulat siya nang makitang nakabantay si Gabriel sa harap ng kwarto niya. May bitbit siyang bundle ng magaspang na kortina. Nabalitaan ko kay mamang na natatakot ka sa mga mata mula sa kagubatan. Mayroon akong mga ito mas makapal at mas maitim. Tinulungan niya itong palitan ang mga kortina, maingat na muling ikinabit ang bawat kuko. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata. Ang espasyo ay naging kilalang-kilala ngunit nakakagigil. Kwentong gabi, alamat ng Avid kumain ng kaluluwa. Gumawa si Amara ng gingertia at niyaya si Gabriel na manatili sandali. Sa madilim na ilaw ng lampara ng langis, sinabi niya, dito, naniniwala ang mga aswang na ang mga aswang ay hindi lamang sumisipsip ng dugo, kundi naghahanap din ng mga bagay na primitive pa rin. Mga bata, mga babaeng hindi nagmahal mga magagandang tao, mga taong malinis pa rin. Tumingin siya kay Amara. Napahiya siya, likas na tinatakpan ang kanyang lid. Nagpatuloy si Gabriel. Minsan nakakita ako ng batang babae na nawawala sa kagubatan. Nahanap na lang nila ang kanyang sandals at bakas ng dugo na parang mga nalaglag na bulaklak. Medyo creepy ang background music. Tanong ni Amara, naniniwala ka ba talaga sa mga kwentong iyon? Hindi ako naniwala. Hanggang sa nakita ko ang mga mata ng isang taong hindi tao. Night swimming, sira Gangs Pinto. 3 malayong umaangal. Ang mga aso ay umaalulong at ang mga tao ay sumisigaw. Isang sulo ang lumilipad sa bintana, dumapo sa dingding. Tumataas ang apoy. Akala ko riyot pero hindi, signal pala. May tinatawag. Nataranta si Amara.
Kumakatok siya sa pinto ni Mamang ngunit walang sumasagot. Sa gulat, tumakbo siya kay Gabriel. "Please stay with me tonight." Night confrontation, sunog gihi katotohanan. Nanatili si Gabriel. Nakaupo siyang nakatalikod sa dingding, nakayakap sa kanyang mga tuhod. Umupo siya sa tapat, may hawak na kutsilyong kahoy, parang anting-anting. Sa labas, gumagalaw sa bubong ang anino ng isang matangkad at mahabang nilalang. Mga yabag lubak-lubak parang paggapang sa pagkakadapa. Bulong ni Amara, "Hindi ko alam kung sino ka. Pero kung mamatay ako ngayong gabi, sabihin mo sa anak ko sinubukan ng nanay niya." Lumapit si Gabriel at hinawakan ang kamay niya. "Walang mamamatay ngayong gabi. Basta naniniwala ka." Nakagugulat na paningin, isang matalim na tili sa pintuan. Tumalon si Gabriel sa kanyang mga paa, iniabot ang kanyang kutsilyo. Ang pinto yumanig ng malakas. Tumigil ang ingay. Natahimik ang lahat. Napaluha si Amara, ipinatong ang ulo sa balikat ni Gabriel. Wala silang sinabi, paghinga lang at tibok ng puso. Marahang hinila ni Gabriel ang kumot sa kanyang mga balikat. "Hindi ka nag-iisa, Amara." Bumulong siya. "Salamat. Kahit isang gabi lang. Akala ko sapat na ang lakas ko para mag-isa. Ngunit noong gabing iyon nang hawakan mo ang kamay ko, napagtanto ko, nagawa ko pa lang ang unang hakbang patungo sa puso ng sumpa." May mga tao na hindi naghahayag ng kanilang tunay na kulay sa buong buhay nila. Ngunit mayroon ding mga tao na sa isang hiwa lang ay maghahayag ng kanilang tunay na kulay. At na-inlove ako sa isang tao without knowing kung tao pa ba siya. Bungaling TV hinala. Kumalat ang chismis, si Gabriel ay isang aswang. Ang ilan ay nagsabing nakita nila siyang nagdila ng dugo mula sa isang manok na hindi pa patay. Ang iba naman ay nagsabing siya ay nawala noong kabilugan ng buwan. Dumating ang mga taga-nayon sa bahay ni Amara, kumatok sa pinto, hinihiling na umalis si Gabriel. "Nagdala ka ng aswang sa village ko. Ang hindi tao hindi mabubuhay kasama ng mga tao." Natahimik si Gabriel, hindi nagpapaliwanag. Tumingin lang siya kay Amara. "Naniniwala ka ba sa akin?" Hindi sumagot si Amara. Sunog isi gabi, nagsimula din kaguluhan. Nasunog ang isang bodega sa tabi ng boarding house. Ang mga tao ay nagsimulang magbasag, maghiyawan na nananawagan na alisin ang dugo ng aswang. Pinipigilan sila ni Amara, ngunit walang nakikinig. Sa kaguluhan, nakita niyang lumitaw ang kanyang ama, ay hawak na sulo, malamig ang mga mata. "Kung walang maglilinis ng basurang ito, gagawin ko." Psikolohikal na eksena, tumingin si Amara sa kanyang ama, pagkatapos ay kay Gabriel. Napagtanto niya, marahil ang kanyang ama ang nagpapakain sa kadiliman na may puot. Scene 3, Night Confrontation between Love Death Truth. Nilock ni Amara ang pinto, pinananatili si Gabriel sa loob. Hinalungkat niya ang aparador, kumuha ng asin, bawang, salamin at isang napakaliwanag na flashlight. Kung tao ka, hindi ka matatakot sa mga bagay na ito. Natahimik si Gabriel, tumango bilang pagsang-ayon na subukan. Ang tense na eksena. Hinayaan niyang budburan ng asin si Amara sa kanyang mga kamay. Isinabit niya ang bawang sa kanyang leg. Nagliwanag siya sa kanyang mga mata, walang kibot. Tumingin siya sa salamin, may refleksyon si Gabriel. "Hindi ka aswang pero hindi ka naganap na tao." Anya, inatake ng aswang ang kanyang ina noong buntis ito. Dumadaloy ang dugo ng demonyo sa kanyang mga ugat, ngunit tao pa rin ang kanyang kalooban. Revealed, lumitaw dan tunay iti aswang. Sa labas, isang nakakatakot na alulong ang umalingaw-ngaw.
isang matangkad, mahabang armas, kulay abo ang balat na humanoid na nilalang ang dumausdos sa bubong. Sigaw ni Amara. Sinabihan siya ni Gabriel na magtago. Sumugod ang aswang, ngunit hindi si Gabriel, kundi isa sa mga taga-nayon, ang punong nayon na sa lahat ng oras na ito ay sumisigaw tungkol sa pagpatay ng mga demonyo. Kung mas malakas ang moral, mas malamang na mayroon siyang itinatago. Mabangis na paghaharap, nilabanan ni Gabriel ang tunay na aswang. Gumamit si Amara ng liwanag at bawang upang pahinain ang nilalang na nagbibigay ng pagkakataon kay Gabriel na tapusin siya. Open-ending choices. Madaling araw. Patay na ang apoy. Tahimik na nakatayo ang mga taga-nayon, pinapanood ang pagsunog ng katawan ng halimaw. Umupo si Amara sa tabi ni Gabriel na malubhang nasugatan. Binendahan niya ang kamay niya, bumagsak ang mga luha. Kung alam nila ang totoo tungkol sa iyo, susunugin nila ulit ang bahay. Hindi ko kailangan ng kapatawaran nila. Basta huwag kang matakot. Ang kanyang ama ay humakbang pasulong, ang kanyang mga mata ay nag-aakusa. Ngunit si Amara ay tumingin sa kanya ng mahinahon. Mula ngayon, ang lupaing ito ay pagpapasya ng mga tao mismo. Naglakad siya palayo. Yengis pagpili ng dugo, Afi pananampalataya. Sumulat si Amara ng liham sa Amerika sa kanyang anak. Mateo, tandaan mo, hindi lahat ng may dugong demonyo ay demonyo. May mga pinipili ang sangkatauhan. At may mga tinatanggihan ito magpakailanman. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Amara. Tumingin siya ng malalim sa mga mata nito. Lumingon ang kamera sa langit, unti-unting dumidilim. Isang mahinang sumisipol na hangin bilang paalala, hindi nawala ang aswang. At kung may susunod pa, pipiliin ko pa rin ang pag-ibig. Kahit na ang presyo ay tumuntong sa kadiliman na walang paraan.